Okay, so magandang umaga sa inyo lahat. So topic natin ay comparing of fractions. So alam ko familiar na kayo rito sa symbol na to at naririnig nyo na ito sa mga previous year. Greater than, less than, and equal. Okay, mamaya tuturo ko rin sa inyo kung ano yung pinakamadaling paraan paano natin gamitin yung mga symbol na yan. Pero bago yan, basahin muna natin yung mga dapat nating tandaan sa pagko-compare ng mga fractions. Number 1, cross multiplication. So ito yung pinakakailangan natin sa pagko-compare ng fractions. Cross multiplication. Number 2, change mixed fraction to an improper fraction. So kapag nakita tayo ng mixed number or mixed fractions, gagawin natin siyang improper fraction. Next, maglalagay tayo ng denominator of 1 sa whole number to make it a fraction. Okay, so hindi lang naman puro fraction ang kino-compare natin, pati rin yung whole number. So kapag yung whole number kinompare sa fraction, ganito gagawin natin. Add denominator of 1 to the whole number to make it a fraction. Okay, ngayon, meron akong inihanda ng mga example dito. Try natin i-apply yung mga yung binasa natin kanina. So again, number 1 is cross multiplication. So ipagta-times natin yung ganyan. So 1 times 4 is 4. Lagay nyo dito sa kaliwa. Okay? Lagi tayo mag-start sa kaliwa. Then 2 times 3 is 6. Ngayon, tingnan nyo maigi yung 4 tsaka 6. Okay? Tingnan nyo maigi. Ngayon, ang tinuturo palagi ay yung mas mababa. So, yung 4 yung mas mababa, kaya ang turo, triangle. Papunta doon. Laging tinuturo ng arrow yung mas mababa. Okay, yan kasi yung way ng aking pagsosolve. Medyo nalilito ako sa nakabuka, kakainin, mga ganyan-ganyan. Pero para sa akin, ito yung mas madali. Laging tinuturo ng arrow yung mas mababa. Okay? Mas mababa yung 4 kasi 6, kaya doon tayo doon nakaturo yung arrow. So, which is less than. 1/2 is less than 3/4. Next. Pagdating dito sa letter B, ayan, naka-encounter na tayo ng mixed fraction. So, ano raw gagawin natin? Tingnan nyo rito. Siyempre, napag-aralan na natin yung changing improper to mixed number, kaya ito na. So again, paano gagawing improper fraction to? So times and add. 3 times 5 is 15 plus 2, 17. Then dito naman sa kabila, 6 times 5 is 30 plus 4 is 34. Ayan. Then i-cross multiply natin. So 17 times 6 is 102. 102 ba? So 60 plus 42, 102. And 3 times 34, we have 90 plus 12 is 102. So parehas silang 102. So may ituturo ba tayo? Wala. Dahil parehas sila, equal sign ang gagamitin natin. Okay? Pero meron pa akong isang technique dito. Tingnan nyo to. Pansinin nyo ito, yung 4/6. Diba ang turo ko sa inyo, kapag kayo ay magsasagot ng fraction, lagi nyong isi-simplify. So, sinimplify natin to. So, dinivide ko sa 2, so magiging 2/3. So, kung mapapansin niyo 5 and 2/3 na siya. So, 5 and 2/3 compared to 5 and 2/3. So, ang magiging sagot ay equal. So, yan yung kahalagahan kung bakit kailangan nating i-analyze maigi yung fraction bago natin isolve yung mga bagay-bagay. Okay, so ito pinakita ko lang kasi ito yung standard. Change mixed fraction
to improper fraction, then apply cross multiplication. Pero dito sa akin, ang way ko, sinimplify ko yung 4/6 kasi nakita ko na pwede pang ma-lowest term. Kaya dinivide ko siya sa 2. So, naging 2/3. So, pare silang 2/3, kaya naging equal sign. Okay? So, dito naman, ganun pa rin, kung mapapansin nyo, okay, gawin natin yung kabila. So, maglagay tayo ng denominator of 1. Okay? So, 4 times 5 is 20. And 1 times 20 is 20. So, parehas na naman sila. Kaya equal sign ang gagamitin natin. Okay? Pero kung mapansin ninyo, halimbawa ganito, mapansin ninyo, sinimplify natin, 20 divided by 5 is 4. So, parehas na silang 4, equal. Okay? So, kahit saan dyan, kung saan kayo mas mapapadali, parehas lang. Kung maisip nyo yun, edi mas maganda na i-simplify. Kung hindi nyo naman maisip, o hindi nyo maalala, okay lang din naman. Basta tama yung ating pag-multiply. Okay, ngayon dito tayo sa letter D. Pwede nyo i-post yung video kung gusto nyo magsagot. Then, i-play nyo na lang kapag alam nyo na yung sagot or mayroon na kayong sagot. Sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon para i-post. Sagutan ninyo yung D, E, and F. Okay, pagbilang ko ng 3, paki-post. 1, 2, 3. Okay, so sagutan natin. So, letter D, 4/5 and 2/11. So, wala na siyang lowest term. Kaya, proceed na tayo sa cross multiplication. So, 4 times 11 is 44. And 5 times 2 is 10. So, alin yung mas mababa? 44 or 10? Tuturo natin lagi yung mas mababa. So, ang sagot ay greater than. 4/5 is greater than 2/11. Next, dito sa letter E, gawa tayo ng dalawang solution. Ano? Yung isa, gagawin natin mixed number. Improper fraction. So, ito 3, 10. Yung isa, denominator of 2. So, 6 times 3 is 18 plus 1, 19. Diba? 2 times 5 is 10 plus 10, 20. So, cross multiply natin. So, 2 times 19 is 38. And 3 times 20 is 60. So, ayun. Kitang-kita na natin. Okay? So, 38, yung mas maliit. Kaya, ang magiging sagot is less than. So, 6 and 1/3 is less than 5 and 10 halves. Okay. So, gaya nga ng sabi ko kanina, may papakita ko sa inyo. Ito kasi, yung 10/5, 10/2, pwede na siya makancel. Pag sinimplify yan, magiging 5 yan. So, 5 plus 5 is 10. So, 10 na dito, tandaan nyo 10 buo, 10 buo, at ito naman, 6 na buo. Tapos may natira pang 1/3. Sino ang mas onte? Siyempre, yung 6 na buo. Kaya, nakatutok yun dito palagi. Okay, so yun yung ganong kahalaga yun. Nabubulol tuloy ako. Okay, yun ang kahalagaan nun. Okay, letter F. Okay, so ito, baka mamaya sagot nyo kagad 8. Pero, tingnan nyo muna maigi ito. 5/4, may sumobra. Okay, so, ang gagawin, lagyan natin ito na over 1. So, lagay natin dyan, 8/1. Tapos ito, gawin natin improper fraction. So, we have times plus. So, 4 times 7 is 28 plus 5, 33. So, pag pinag-times to, we have 32. Pag pinag-times yun, we have 33. So, ayun. 32, 33. So, mas maliit to. Kaya ang sagot ay less than.
Okay, so ayun, minsan kasi nakakapeke. Ito kasi obvious, mas marami talaga yung 10 buo kaysa sa 6 na buo. Pero dito, baka mamaya dito lang kayo nag-focus, okay? Hindi yun puwede kasi meron pa siyang kasama at kung mapapansin ninyo 5/4 lumagpas ng isang buo. So, kailangan niyo talagang mag-solve. Okay, so yun lang ang comparing of fractions.